na salita ng ating Panginoon, ating kapatid, si Brother Chito Agrobante. Taas natin ating mga kamay. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through your wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. Through the anger of your knees, you are the God who released me. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words conveyed the plan, they just could not understand. There was no some work was done to the virtue of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa hapong ito sapagkat niloob mo na kami po ay makarating sa lugar na ito at niloob mo, Panginoon, na kami po ay magkatipon sa dakong ito. Ikaw, Panginoon, ang nagbika na kahit dalawa o tatlo, kapag ikaw ang dahilan ng aming pagtitipon, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Panginoon, katagpuin mo ang bawat lingkod mong tumugon
Huwag mong hayaan na ito'y tuluyang mawala sa iyo, manlipay-pay, bagkus patuloy mo kaming turo ang manalangin ng may katatagan. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay, handang magpasako, handang magpaturo, handang tumalima sa kalooban mo. Sa gabing sa hapon ito, Panginoon, inihanda po namin ang aming puso na walang ibang pwedeng pumuno kundi ang iyong mga salita. I-bless mo ang bawat pamilya naming iniwang pansamantala. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po ang nagsabi na isang sambahayan ng paglingkod, idadamay mo sa biyaya ng aming buong sambahayan. Panginoon, sa hapon ito, naniniwala po kami na kung paano ka nagtagumpay ng maraming beses sa lugar na ito, idagdag mo muli ang tagumpay ng hapon ito sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan si Yahweh El Shaddai. Yung palakpak na para kay El Shaddai. Yung palakpak ng answered prayers. Amen. Praise God. Lugi ang El Shaddai sa palakpak nyo, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, gusto mo ba nakatagpuin Yahweh El Shaddai? Anong gusto? Amen. Lahat po tayo. Atin
pong ilagay ang ating kamay sa tapat ng ating puso at atin pong pakinggan ng mainam. Huwag lilipad ang mga isip at atin pong tunghayan ang masaganang biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kay San Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Lucas 18, 1 to 8. Sumainyo ang Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa babaeng balo at sa hukong. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manginawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukong na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagala. Sa lungsod niyaon ay may isang babaeng balo na punta ng sa hukong at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malauna ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagala kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapapahinto niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal yun, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig nito, may makikita kaya siya ng mga tao na nananalig sa kanya? Mga magulang at kapatid, mga prayer partners, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai, yung palakpak na para sa Diyos. Salamat po sa inyo at pwede na po kayong makaupo. No? At siyempre, kinikilala ko rin ang ating batikang preacher ng Chorrillo na bumibisita pala dito si Brother Chris. No? Thank you kay El Shaddai sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na tayo ay patuloy na makapaglingkod. Amen. Sapagkat sa hapong ito, mga kapatid, isang ebidensya na ikaw at ako ay patuloy na nagiging matatag. Amen ba? Amen. Sabihin mo sa iyong katabing kapatid, ang pagpunta mo ay ebidensya ng katatagan. Sabihin mo bakit? Marami nang umayaw. Kaya mabalang kayo sapagkat nananatili kayo nakikipagpuno, no? Isa po sa pinakamagandang ebidensya sa pananampalataya, yung tipong nag-aayawan na, no? Yung tipong nagkakaayawan na, yung tipong nagkakaalisa na, yung tipong nagkakapanghina na. Pero ikaw ay patuloy na pursige naglilingkod sa Kanya. Amen. Amen ba? Kaya ang title po natin sa topic ngayong gabi, kapit lang, huwag bibitaw. Sabihin nyo, kapit lang, huwag bibitaw, pray pa more. Ngayong panahon ng millennials, napakauso ng kain pa more, no? Gala pa more, pero walang nagsasabing pray pa more. Kaya sa hapon ito, ang mahalagang bagay na mailagay natin sa ating puso ay pray pa more. The more na tayo ay nagkakaproblema, the more na tayo ay nagkakasakit, the more na nakikipaggingitan yung demonyo sa atin para agawin ka sa kamay ng Diyos. No? Habang bumibigat ang problema, habang dumarating ang mabibigat na pagsubok, gigil ang demonyo sa atin kapag ikaw ay hindi natitinag na nananalangin sa Kanya. Amen. Amen po ba? Kaya pray pa more, kapit lang at huwag bibitaw. Yung pagkakataon ngayon ay momento na tayo ay parang gusto na nating sumuko. No? Napakaraming beses na gusto na nating sumuko. Amen? Kung kaya lang natin sumuko na tayo pero nakalagay sa puso nyo ang conviction na naman ang pwedeng mangyari,
na minsan isang araw may bibigyan kang problema, no? May mabigat kang kabigatan sa puso na sabi mo sa Panginoon, Lord, hindi kita iiwanan. And you are blessed. Alam niyo kung bakit? Ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. Na kahit anong hamon ng buhay ay hindi ka nadadaig ng pagsubok. Ang tao daw ay hindi talunan, no? Kahit anong problema, kahit anong karamdaman, hanggat hindi siya sumusuko. Kahit gaano kabigat ng problema, kahit gaano katagal ng kahirapan, kapag lumalaban ka, hindi ka patalunan. Pero pag tumigil ka na, parang sinabi mo na sa Panginoon, suko na ako, Lord, bahala ka na. Pero ang pagsuko ay hindi para sa kalaban, kundi pagsuko para sa Diyos. Ilagay natin sa kamay ng Diyos yung ating buhay. Nakikinig po kayo? Ilagay natin sa Panginoon yung ating mga aspirations, mga kapatid. Napakasarap mabuhay na gitgita na yung laban, na wala ka ng ibang panalangin, kundi buntong hininga na lang. Minsan sa sobrang problema, sa mga mabibigat na sitwasyon, ang prayer natin ay buntong hininga na lang. Ay sabihin nyo, inhale, exhale, smile. Alam nyo, maging sa medical science, ang pag-inhale at pag-exhale ay may pakinabang. Kasi ang isip natin, kapag hindi ka nakapag-inhale, nababara ka. Kaya pag gano'n mo nang iniisip, kapag nag-overthinking ka na, nalalamig na yung katawan natin, ba? Kapag nag-overthinking ka na, bumibigat na yung dibdib mo, tumitigil ka na sa paghinga, ang tawag doon ng medical ay overthinking. Kaya si Brother Mike, hindi siya namuto na sabihin ng inhale, exhale. Kasi pag nagbuntong hininga ka na, nilalabas mo yung bigat mo, inilalabas mo yung burden. Kapag ito'y pagbuntong hininga natin sa piling ng Diyos, mga kapatid, lalo kang kumakapit sa Kanya. Kasi kapag tayo ay walang ganun pag-express ng ating damdamin, maraming tao nagkaroon ng depression. Amen ba? Kapag ako ay sobrang gulong-gulo, problematic, kapag nakapaglakad na ako sa umaga, gumagaan, no? Gumagaan. Ang tagal ko nang may sugar, kaya pumapayang, tumataba ang aking katawan. Pero ang maganda, namimintay, no? Kasi maraming may diabetes na apektado yung internal organs. Kikinig ba kayo? Pero salamat sa Diyos kasi every biochem o every chemistry ng aking blood, pababa ng pababa yung mga result. Yung aking cholesterol, yung aking sugar, pababa ng pababa. Kagabi galing kami sa Bagumpong malayo. Isla ay malayo lugar sa Halahala. Sama ko yung asawa ko, sabi niya, napapansin ko pag nakakita ka ng pares, gusto mong kumain, no? Magpapablood chemistry ka, wala mo ng pares-pares. Pero bumibili naman ako ng lugar. Kaya mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, sa buhay natin na aalagaan natin. Hindi lang yung ating katawan, kundi yung ating pananampalataya. Nakikinig ba kayo? Kapit lang, huwag bibitaw ang dasal na hindi umaatras. Ito yung dasal na hindi umaatras. Sabihin mo siyang katabing kapatid, walang atrasan. Iilan na lang tayo. No? I-pray nyo lagi yung coordinator nyo, no? Magpandalanginan tayo. Kasi pag bumitaw na tayo lahat, wala na. Amen ba? Walang iwanan kasi iilan na lang kayo, no? Sabi mo kay brother, kasi may darating pa ba? Minsan siya na lang, sila na lang. Pero ang Panginoon ay alam niya yung ating puso. Kaya nga sinabi ng Panginoon 2 or 3, no? 2 or 3 gather, 2 o 3 na nagkaisa sa Panginoon, siya nasa kaligitnaan. Kung sinabi ng Panginoon saan man may 50, darating ako. Isa na siya darating kasi wala tayong 50, no? Pero ang kondisyon ng Panginoon saan man may 2, nandoon siya darating. Kaya nakakakala nyo kasi of all those people na binigyan ng mansyon, binigyan ng sasakyan, pinagaling sa cancer, pinatapos yung anak pero bumitiw pa rin. Pero kayo, nandyan pa rin kayo. Kasi makamtan man natin yung gusto nating lahat, wala pa rin ang buhay natin na wala.
Amen ba? Pray kahit pagod, kasi si Lord hindi natutulog. Sabihin mo, pray kahit pagod, kasi si Lord hindi natutulog. Tayo, tulog-tulog tayo lagi. No? Pero ang Panginoon hindi siya natutulog. Kaya sabi ni Gary Palisiano, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Hindi naman siya natutulog. Kasi kung natulog siya, mga kapatid, ang bawat sila ng dugo natin ay buhay na galing sa Kanya. This universe ay control ng divine being, no? Ang lahat ng bagay sa galaxy, sa lahat ng bagay ay alam ng Diyos kasi all-powerful ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit buhok mo bilang niya na, no? Ano nang pakinabang sa buhok natin? Pero hindi yun ang point. Ang punto doon, alam niya ang bawat detalye sa buhay mo. Ibig sabihin, walang bahagi sa buhay natin na hindi niya alam. Kaya minsan tayo ay drain, no? Pag masyado ka ng exhausted. Minsan, kahit na-bless ka sa gawain, no? Sobrang bless mo sa gawain, no? Pagdating mo sa bahay, salubungin ka ng bayarang kuryente, mendag ang buhay mo. No? Nakikinig na kayo? Sabihin natin, Lord, ay bless na bless ako, Lord, pag uwi mo sa bahay, Mama, ito yung bayaran natin sa kuryente, 5,000. Nawawala yung faith natin. No? Pero, kahit drain na drain tayo, palagi tayong tumawag sa Kanya, hindi siya natutulog sa mga luha mo. No? Every prayer counts. Ang bawat panalangin natin ay alam niya. Ang bawat pagtawag natin sa Kanya ay ramdam niya. Kaya yung mga dasal na buntong hininga na lang, ramdam lalo niya. Kasi wala ka nang nasabi, kundi sobra ng bigat sa puso mo. Na wala ka nang masasabi, kundi ilagat ang buhay mo sa Kanya. Nakikinig po kayo. Kaya wala naman tao, walang problema No? Kapag wala ka ng problema na yun. No? Kaya nga sabi ng isang editorial, sa mga Pilipino, mga masigasig daw, mga malalakas ng loob, mga banal, no? Ang mga Pilipino daw ay maka-Diyos, lagi nasa simbahan, religious. Ang mga Pilipino ay ganon, maka-Diyos, religious, mga simbahan, mga kurap, mga magnanakaw, mga sinungaling. Dinagdagan pang ganon, no? Kaya sabi nila, ang mga Pilipino naman hindi asenso kasi mga maka-Diyos daw, mga kurap. No? Hallelujah, diba ang sakit? No? Kaya, saan lulugar ang Panginoon sa ganong sitwasyon? Pero, napakapalad natin kasi hindi ka man gumawa ng kagaya nila. Nagpursige ka na maging katulad ng Panginoon. Sabihin niyo ulit, pray kahit pagod, kasi si Lord hindi natutulog. Yun ang unang alalahanin natin, no? Kapag nahihirapan ka na, kapag nabibigatan ka na, lagi mong ilagay sa isip mo yan. Pray kahit pagod. The more na tayo ay napapagod, si Lord hindi natutulog. Amen ba? At makikita mo, ang dami natin reklamo. Amen? Ang dami nating problema sa buhay. Pero paglipas ng ilang araw, ilang linggo, mapapahiya ka kasi iba yung ginawa niya. Akala mo end na, no? Akala mo tapos ka na. Akala mo wala ng pag-asa. Pero andyan ka pa. Sabi ng maraming tao, nakakapagtaka. Si brother, kausap ko lang kahapon, namatay, magtataka ka pa nun. Hindi naman tayo magtataka kasi maraming namamatay. Magtataka ka kung mamamatay na sana pero nabuhay pa. Nakukuha niya? Brother, nakakapagtaka si brother Rex, mga gano'n. Dahil sabi nun, ang lakas-lakas niya. Sabi ko, huwag kang magtaka. Kasi ganyan ang buhay ng tao. Magtataka ka kung sa ano, dahil buhay ka pa. Sa dami ng pagsubok na dinadaanan natin, dinaanan ka na ng pandemya, buhay ka pa. Yun ang ipagtataka natin. Kaya don't ever give up, no? Huwag tayong patuloy na manghina. Eh, lagi kong sinasabi sa mga manggagawa na pawindang-windang na, higpitan niyo yung prayer niyo sa coordinator niyo. Higpitan niyo yung prayer niyo sa manunugtog niyo kasi inako na lahat, no?
At ang sabi niya kanina, sumayaw kayo, hindi kayo nakikialam, no? Ang hirap kaya, pero salamat sa Diyos. Kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Ang pananampalataya, sinusubo, hindi tinatapon. Sabihin niyo, ang pananampalataya, sinusubo, hindi tinatapon. Pag nanampalataya ka, may kasunod na test, no? May kasunod na pagsubok. Kasi napapatunayan na may faith ka kapag dumaan ka sa trials. Faith will not become faith without test. Hindi siya maging matatag. Wala namang nagtagumpay na walang kalaban eh. Walang nanalong champion sa basketball na walang kalaban. Ang tawag doon ay default, no? Walang laban na nangyari. Sa buhay natin, hindi ka masasabing matatag kung hindi ka dumaan sa laban. Nakikinig ba kayo? Ang dami na nating dinaan ng laban sa pamilya, sa asawa, sa katawan. Kaya tanongin mo yung katabing kapatid, ano bang laban ang dinaanan mo? Sabihin mo, kapatid, huwag kang makialam. Pero alam nyo, mas nakikialam sa atin, no? Ano mang laban sa atin, minsan hindi tayo pinapakialaman ng ating kapwa. Minsan sa ating mga pagsubok, may tumatawa pa. Especially yung inggit sa inyo. No? May mga taong lihim na tumatawa sa ating pagbagsak kasi yun ang kanyang hinihintay sa buhay mo. At yun ay hindi galing sa Diyos. Kapag ang tao ay hindi iniiwanan ng inggit, araw-araw kasama niya ang diablo. Kasi hindi siya napakontento sa buhay na binigay sa kanya ng Diyos. Kaya yung faith natin, inatitest, sinusubok, hindi sinusubasta, hindi tinatapon. Maraming taong kinasal ng bonggang-bongga, no? Mga kilalaang ninong at ninang sa magagandang restaurant, no? Bonggang-bongga ang kasal, pero pag ilang buwan, hiwalay. Tawag doon, itinapon, inabandon yung kanilang relationship. Maraming taong hindi kinasal, but then they are strong. No? May mga taong sobrang seremonya, pero hindi nalampasan yung pagsubok. Nakikinig ba kayo? Pero may mga pamilya na hindi pa kinakasal, pero they are a strong bind. Hindi sila nawawasak. No? Kasi they are not drifted away. Hindi sila inaanod. Tayo ang limit natin ianod, no? Sabi ng isang preacher na kasama ko, alam mo brother, pilit kong sinisikap na maging banal. Pinapakita ko sa pamilya ko na ako ay porsigidong mag-iipon. Pag nabigyan ako ng love offering, hindi ko na ginagasto. Kahit hindi na ko bumibili. Para sa bahay pag-uwi ko may dala akong pera. At wag nila akong masumbatan na lingkod ka ng lingkod, wala akong pera. No? Eh sabi ng isang brother na ito, brother, pinagsusumikap ko talaga na magkaroon ng pera maliban sa faith. Kasi pag uwi ko sa bahay, hindi yung faith ang titignan nila. Ang titignan nila yung bulsa ko, kung may pambili ba ng kulang. No? Pero sabi niya, pinapakita ko sa kanila, dati lasenggero ako, sugaron ako. Hindi nila nakikita yung so much blessing. Na kahit wala na akong pera, hindi na ako pasaway, hindi na ako balasubas, hindi na ako lasenggero, hindi na ako gumagawa ng masama. Pero pag uwi ko sa bahay, andyan yung tatay ko bulagta, lasing na lasing. Pag uwi ko dun sa likod, ang nanay ko nandoon, bingko ng bingko, sugal ng sugal. Pag doon sa side punta ko, magkakapatid, inuman sila ng inuman. Brother, galing pa lang ako sa outreach, ganun yung mapupuntahan ko, saan ko ilalagay yung pananampalataya ko. Paano ko patutunayan yung faith ko na sigaw ako sa gawain magpapalait tayo, pero ang pamilya ko ay wasak na wasak ang buhay. Kaya sabi ko sa pamilya ko, sabi niya, kung ayaw niyang magbago, demonyuhan na lang tayo. Ayaw niya akong magbabago eh. Ayaw niya akong nagpipris eh. Kasi hindi kayo natutuwa sa ginagawa ko eh. Sinisikap kung maging anak niyo, nakunin anak niyo, pero walang magbabago ang pamilya natin. Saan tayo hahanto? Hindi ko sana tinatapon ang pananampalataya ko, pero pag ganyan ang ginagawa niyo, magka-demonyuhan na lang tayo.
Masakit, no? Maraming taong hindi man ganun ang sinabi, pero inabando na yung faith. Alam ko po sa inyo mga sisters, mga nanay, nandito kayo hindi naman para sa inyo, amen? Nandito kayo para sa apo nyo, para sa anak nyo, kasi kulang yung pagod nyo, kulang yung dakdak nyo, kulang yung galit nyo, kulang yung mga pagsasaway nyo para magbago sila. Ubus na yung luha nyo, ubus na yung laway nyo sa kakasabi pero hindi nagbabago. Pero meron kang isang bagay na hindi mo tinatapon ng pananampalataya galing kay Kristo. Kaya sa pamamagitan nun, lagi kang lumalaban. Pero alam nyo, kagaya ng babae mo, kapag hindi ka tumigil, makakamtan mo ang tagumpay. Amen. Mga kapatid, ang pananampalataya ay sinusukat. Kaya huwag mong itapon. Pag naglinis ka sa bahay, nilagay mo sa basurahan lahat, no? At nang makita mo malinis na, ngayon may hinahanap ka, na ilagay mo pala sa basurahan, yung hinahanap mo. Kakalkalan mo yung basurahan para makuha mo yung hinahanap mo. Kasi hindi mo sinadyang naitapon. Nakikinig po kayo? May mga bagay na hindi mo sinasadyang naitapon. Hahanapin mo yung basurahan para makamtan mo yung gusto mo. Ganon din yung faith natin. Minsan naitapon natin, bumagsak ka, nagkagulo tayo. Pero hinahanap pa rin yung faith na yun. Kasi yun ang dahilan patungo sa Diyos. Amen ba? Ang pananampalataya natin ay tinuturoan tayo na lumaban, hindi magduda. Pero, sabi ko nga lagi, mas mabilis tayong magduda kaysa magduwal. Ano po? Kapag meron tayong konting sakit, sinasabi mo, hindi na ko gagaling. Amen po ba? Naniniwala tayo wala tayong pera, naniniwala tayo may sakit tayo, pero napakahirap paniwalaan na may El Shaddai ka. Sabihin mo siyang katabi kapatid, na paniwalaan mo na may El Shaddai ka. Yun ang dapat nating laging ilalagay sa ating puso. Si Brother Mike, kung walang pananampalataya yan, sabihin pa naman natin itinutulak ng asawa niya, ng pamilya nila para mag-jump sa unahan. Hindi niya na magagawa yun. Halos din ang kapagsalita. Pinuprove niya lang na kahit anong laban, lumalaban siya. Amen po ba? Mayroon tayong mga titik, mayroon tayong mga lakas. Tatanungin tayo ng Panginoon, mayroon kang lakas, mayroon kang buhay, mahal mo ba ako? Sasabihin mo, yes Lord. Saang banda? Pag tinanong ka ng Panginoon, mahal mo ba ako? Oo naman Lord. At tatanungin ng Panginoon, saang banda? Pag tinanong ka, Panginoon, mahal mo ba ako? Sabi ng Panginoon sa atin, mahal mo ba ako, anak? Yes, Lord. Sasabihin ng Panginoon, may resibo ka ba? May ebidensya ka ba? Sa pagpatuloy ng ating pananampalataya, ipuprove natin sa Kanya na kahit anong bigat na dinadaan, papatunayan mo sa Kanya na sa Kanya ka lang umakapit. Kasi mahal na mahal mo siya. Amen. Kahit walang sagot ngayon, may tinatago siyang dahilan. Sabihin mo, kahit walang sagot ngayon, may magandang dahilan. Hindi natin nakikita yung mga hidden reason, no? Maraming taong umaayaw kasi nakasentro lang sila sa ebidensya. Lagi kong pinapatuto sa gawain. Dito sa El Shaddai, sa Rizal, almost 12 years na kami ng aking sister wife. Nakapagtapos ako ng college, no? Pero yung unang linggo, di namin alam kung hanggang kailan linggo ang pagkulang namin. Di ko alam kung makakapaghayo ang partner offering. No? Di ko alam kung kami ay sisingilin na ng may-ari ng bahay. Yun ang takot namin ng asawa ko. Wala pa ba tayo? Kahit man lang pangkain natin ng offering, magamit natin. Pero dumating yung sukdulan, hindi kami nananghalian. Maniwala ko pa sa hindi kami nananghalian ng asawa ko.
Ang asawa ko iyak ng iyak sa radyo ni Brother Mike. Nagsasalita ng si Dante Armenta, Panginoon, bigyan mo kami ng trabaho. Ang asawa ko wala pang hayo. Ang tanghali na yun, wala kami pananghalian. Nag-inom lang ako ng mainit na tubig. Kasi sabi ng matatanda, pag nag-inom ka ng mainit na tubig, hindi ka mapapasma. Pero pag gabi, dumating yung asawa ko, bonggang-bongga, nakakuha ng pera sa baklaran kasi may nag-apply sa abroad sa kanyang pag-imbiyaya. Alam niyo yung agent sa pag-abroad, it takes a weeks, a month bago ka magkapera. Pero nung araw na yun, ibinigay agad ng opisina yung pera niya. Kumain kami ng gabi doon sa Mariano Restaurant, mayroon pa yun. 500 ang gastos niya kasi nagbugang kain kami. Yun nga lang ang problema, nabigla yung tiyan ko, sumakit. Kasi nagutom na. Nabigla. Pero sabi ko nga, bakit ka natatakot ka sa paglilingkod mo? 4 na taon, hindi tayo nag-agrabyado ng kapatiran para pisyonan ka. Hindi ka nagpaparinig para mag-pisyon ka. Pero nakatapos ka ng 4 na taon, sobrang kapritsyo mo pa, nag-master ka pa, naubos yung 200,000 pero wala kang trabaho. Pero for the Lord lahat yan, kasi hindi niya ibibigay kung hindi mo kailangan. Nung mag-aral kami, lumalim yung faith ko sa paglilingkod. Kasi mas lalong nabuo na pag-aralan natin ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi ka lulugigin. Ang hinihintay ng Diyos sa atin yung ebidensya na tayo ay tunay na naglilingkod. Sabi nung pare sa atin sa seminar pag Monday, yung mga preacher na hindi maayos ang paglilingkod, hindi sila disciple. Anong tawag doon? Sabi ng pare, ang tawag doon ay arki-arki lang. No? Kapag naglilingkod tayo na hindi tunay, ang tawag pala doon ay arki-arki lang. Kaya ang paglilingkod natin ay kailangan tunay sapagkat hindi mo man makaptan mo yun, mayroon siyang nakatagong dahilan para i-bless ka. Mayroon siyang magandang plano sa buhay mo para ikaw ay pagpalain sa buhay mo. Amen. Amen ba? Wala namang naluluging naglilingkod eh. Maliban hindi tayo nakokontento sa ating buhay. Sabi nung pare na nag-talk doon sa Ampel, napahiya ko sa sinabi niya, ang mga taga-El Shaddai, laging pinagpapala kasi totoo sila kung manalangin. Panalangin, walang pagpapanggap. Ang hinihintay ng Diyos, panalangin na walang pagpapanggap. Hindi yung ganda ng salita, hindi yung lakas ng salita, kundi yung lakas ng sigaw ng puso sa trono ng Diyos. Amen. Palakpakan niyo ang Panginoon. Ang dasal na totoo, hindi nauubusan ng pag-asa. Kasi huwag ka nang magplano na tumalikod pa. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Wala nang ibang Diyos na mapupuntahan tayo lahat. No? Wala nang ibang El Shaddai na pwede mong hanapin. Ginawa na namin yung lahat. Pero ang pinakamagandang bagay na pwede nating patuloy gawin, ang pagiging makulit, sa Tagalog makulit, sa English persistence. Kaya sabi ng Panginoon, kung yung babaeng bago ay binigyan ng masamang hukom, ano pa kaya ang Diyos natin ng mabuting hukom na hindi niya ibibigay ang kailangan. Tingnan nyo yung parable na binigay ng Panginoon, ibinigay ng katarungan, hindi dahil banal siya, hindi dahil okay siya, hindi dahil mabuti siya, kundi dahil masigasig siya at makulit siya. Yun ang hinihintay lagi sa atin ng Panginoon. Hindi mo napabaitan yung pagiging prosigido mo. Kasi kahit masama tayong tao, kapag hindi ka bumibitaw sa Panginoon, lalong gawin, magiging kang mabuting tao. No? Habang tayo ay naglilingkod, hindi man tayo kaayusan ng buhay. Habang tumatagal, nagkaroon ng unti-unting pagbabago. Kung dati hindi ka marunong magpatawad, 5 ang kaaway mo, ngayon 4 na lang. Bawas-bawasan natin yung kaaway. Amen? Pag humingi tayo ng praise sa patawaran mo kami sa aming kasalanan, gaya ng pagpatawad namin, kaya huwag kang magpatuloy na naglilingkod na hindi mo pinapatawad ang kaaway mo.
Hindi dahil gusto mo sila at okay ka sa kanila, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. Amen ba? Kaya kung makulit doon tayo sa dasal, natutuwa si Lord, hindi naiinis. Yung reason ng hukom, naiinis siya. Kaya sabi, baka may pa ko sa kapaparito niya. Pero binigyan ng contradiction ng Panginoon. Pagpunta ka ng punta sa Kanya, ibibigay niya sapagkat siya ay mabuting Diyos. Sa nakakainis na makulit, pero kay Lord, persistent isang faith in action. May sagot sa tamang oras, hindi agad, pero laging sakto. Sabihin mo, si Lord, hindi advance, hindi siya late, sakto lang. Kaya kahit yung prayer na sinabi sa atin bigyan pa kami ng aming pagkain sa araw-araw. We have always to rely on Him. Hindi ka pwede makahingi ng, Lord, pang 2 linggo nang ibigay mo nga Pero hindi yun kasi pag gusto niya umasa ka sa Kanya. Kaya yung buhay natin araw-araw galing sa Kanya. Nung natulog ka, nag-decision ka kasi napuyat ka. Napagod ka, sobrang pagod mo, sobrang puyat mo. Kaya sinabi mo sa isip mo, Lord, matutulog na ako, gigising ako ng alas 3. Pero nung magising ka, hindi alas 3, alas 6 na ng hapon. Ibig sabihin, wala kang alam pag natutulog ka, ang Diyos ang nagbubuhay sa'yo. Kasi pag natulog ka, wala kang malay. Hindi mo alam kung magigising ka pa. Kasi sobrang pagod mo na. Pero pag binuhay ka ng Diyos sa bawat umaga, biyaya ni Yahweh ay siya. Diba, minsan may pagkakataon na gusto mo gumising ng umaga, pero hindi ka nakakagising, ibig sabihin, hindi yung gusto mo ang nangyayari. Nagkataon lang na binigyan ka pa ng buhay ng Diyos. Ang pusong matyaga sa panalangin, siguradong makakakita ng himala. At alam niyo anong himala? Hindi yung maglupasay ka dito, kundi magbago ang ating buhay. Yung hindi ka lang natatakot kapag may bayaran, himala yun. Bakit hindi ka natatakot? Kasi may tiwala ka sa Lord. Yung hindi ka lang naapektuhan kapag may nag-iinis sa'yo, kalma ka lang kasi alam mo, bahala ka sa buhay. If we are not affected, you are relying, you are yielding to the Holy Spirit na if you submit yourself to God, isinukumang buhay mo sa Diyos, hindi ka apektado ng mundo. Sabi ng Panginoon sa Malakias, sandaling ako'y kumilos, makikita niyo ang pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Kaya tama yung pinagdidiskusyon ng dalawa. May big one sa wala, big one ang mahalaga. Ang kamay mo, ang buhay mo, nasa kamay ni El Shaddai. Amen. Sapagkat siya ang nakakaalam ng buhay. Amen po ba? Kapag di ka sumuko sa panalangin, ikaw mismo ay magiging living testimony. Buhay na patotoo sa pagiging matyaga. No? Kaya, kung 7 kayo ngayon, 8 tayo ngayon, huwag nyo nang gawing 5. Sa sunod, umakay ka. And another thing, reminder ko po, ipanalangin nyo yung mga tao nagiging dahilan sa gawain ito. Yung coordinator nyo, yung kayo magpadalagin sa bawat isa. Yung preacher nyo, panalangin nyo. Kasi baka sabi ng preacher na walang iwanan, sila yung nag-iwan. Walang iwanan. Kaya mahalaga sa buhay natin, habang kaya pa natin ang ating katawan, habang kaya pa ng ating lakas, we have to continue serving God. Amen? Pagpalang hapon, tumayo na po tayo. Ilagay po natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. At tabi natin ang magiting ito, wala tayong ibang pagkatiwalaan. Wala tayong ibang tawagan, lapitan. Wala tayong ibang pwedeng ulitin sa ating buhay. Pati ang ating Panginoon. Sa hapong ito, kung kapungyan lang natin ang awiting ito, gawin natin tunay sa puso natin. Iparamdam natin sa Diyos, hindi tayo nagtitiwala sa ating yaman, hindi tayo nagtitiwala sa ating lakas at karunungan,
ipaunawa mo, iparamdam mo sa Kanya na sa Panginoon lang tayo naniniwala. Sa Panginoon titiwala sa biyaya niya. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubukan. Lalo siyang tumarama. Ang Panginoon ay napagkailanman. Kung ika'y nanlalapit, wala kang malapitan, para bang nakikinig sa iyo'y binabasahan. Alalahanin mo sana na mahal ka niya, ang Panginoon ay biyaya at kapal sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Panginoon ay pinag-iba, ginulan ng iba. Ang Panginoon ay dapat kailanman. Biyaya at kapal sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang Panginoon ay pinag-iba, ginulan ng iba. Ang Panginoon ay dapat kailanman. Sa Panginoon Itiwala sa biyaya ng kapal, buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at tulong. Nang siyang tumatakay, ang Panginoon ay dapat kailanman. Biyaya at kapal sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Sa patunay pinag-iba, ginulan ng iba. Ang Panginoon ay dapat kailanman. Biyaya at kapal sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang Panginoon ay pinag-iba, ginulan ng iba. Ang Panginoon ay dapat kailanman. Ang Panginoon ay dapat kailanman. Ang Panginoon ay dapat kailanman. Praise God. Brothers and sisters, isa pong mensahe na gusto ilagay ng Diyos sa puso natin, walang lugar ang pagtigil, ang pagsuko, ang pagbitiw, sapagkat sa mga taong porsigido,
at walang ibang pinagkatiwalaan ang Panginoon ay siyang nagtatagumpay sa buhay. Panginoon, salamat po sa gabi ito. I-bless mo ang mga lingkod mong naninindigan sa gawain mo, Yahweh. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, ang kanilang mga hanap buhay, mga source of income. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan at ang kanilang mga kahilingan ngayong hapon. Personal po natin idinudulog sa iyo ng bawat lumalapit, dumudulog sa iyo ay pagpapalain. Father God, bless mo ang mga naglilingkod sa lugar ng Chorrillo. Mag-raise up ka pa ng maraming kaluluwa. Maasa kami, Panginoon, na ikaw ang siyang magtatalaga ng oras at panahon para kami muling dumali sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Give thanks with a grateful heart.